Bukod sa pagiging anak ni Senadora Loren Legarda, naging matunog ang pangalan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa industriya ng solar power at sa issue sa maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa industriya ng solar energy, unang lumikha noon ng pangalan, si ngayoy Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Sa edad na 20 taong gulang, ang anak ni Senadora Loren Legarda, itinatag noong 2013 ang Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated, na ayon sa kumpanya ay siyang pinakamalaking solar company sa Southeast Asia. At sa loob lang ng isang taon, nakakuha ang kumpanya ng kaliwat-kanang kontrata mula sa Department of Energy. Noong 2016, pinasinayaan ng Solar Philippines sa Calatagan, Batangas ang anilay kauna-unahang solar farm sa Pilipinas. Si Pangulong Noynoy Aquino pa ang panauhing pandangal noon. All of us owe this to you, Mr. President. Isang taon makalipas, si Pangulong Rodrigo Duterte na ang kanyang panauhin sa pagpapasinaya sa pabrika ng Solar Philippines noong 2017 sa Santo Tomas, Batangas. Mr. Leandro, I said, keep it up. You are a visionary. And if by perchance you become a public official, ang kailangan mo lang is the will to implement and to do it. Kabilang sa mga proyekto ng Solar Philippines ang solar energy system ng ilang mall. Sa 2021 General Information Sheet ng Solar Philippines, kasamang incorporator ni Leviste ang isang Amena F. Pangandaman at 3 iba pa. Bukod sa Solar Philippines, nag-invest din ng bilyon-bilyon sa kumpanya ni Leviste ang ilang bigating negosyante ng Pilipinas, gaya ni na Enrique Razon Jr. at Manny Pangilinan. Noong 2019, binigyan ng 25-year Renewable Energy Distribution Franchise ang Solar Para sa Bayan Corporation na pag-aari rin ni Leviste. 26 na taong gulang siya noon. Kahit kinontra ito ng ilang stakeholders sa energy sector dahil masyado umanong pabor kay Leviste, pumasa ito sa Kongreso. Ang ina ni Leviste na si Senadora Legarda nakaupo bilang senador noon. Pero aniya, hindi siya nakialam para pumasa ito sa Kongreso. As you know, I abstained. That is my son's company of which I am not an owner. And in the words of the sponsor, it is a social justice legislation. I think it's, but I abstained out of delicadeza because it's owned by my son, a 25-year-old entrepreneur. Kalaunan pinirmahan ito ni dating Pangulong Duterte at tuluyang naisabatas ang prangkisa ng Solar Para sa Bayan. Binigyan ito ng kapangyarihan ang Solar Para sa Bayan na magtayo, mag-operate at mag-maintain ng solar-powered facilities sa mga lugar na walang kuryente o underserved. 2025, naupo si Leviste bilang kongresista ng 1st District ng Batangas matapos talunin ang incumbent na si Eric Buhain. Nang pumutok ang flood control controversy, umugong ang pangalan ni Leviste nang ibunyag niya ang umano'y tangkang panunuhol ng isang district engineer sa Batangas kapalit daw ng pagpapatigil sa investigasyon sa mga anomalya at irregularidad sa mga proyektong infrastruktura ng DPWH sa unang distrito ng Batangas. Isiniwalat din ni Leviste ang binansagang Cabral Files na naglalaman umano ng insertions ng ilang mababatas at miyembro ng gabinete sa budget. Nitong Enero, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iniimbestigahan nila si Leviste dahil umano sa pagbebenta ng prangkisa ng Solar Para sa Bayan sa Meralco Power Gen Corporation o MGen. Pero paglilinaw ng MGen, shares ng isa pang kumpanya ni Leviste na SP New Energy Corporation ang binili nila mula 2023 hanggang 2025 at umabot ang transaksyon sa mahigit 22 billion pesos. Inanunsyo naman ni Energy Secretary Sharon Garin na halos 12,000 megawatts ng mga kontratang ibinigay sa Solar Philippines ang kinansila noong 2024 at 2025 dahil sa hindi pagsunod ng kumpanya sa kontrata. Nangingi ngayon ng 24 billion pesos na penalty ang DOE mula sa Solar Philippines. Ayon kay Garin, walang record sa DOE na nailipat na ni Leviste ang ownership ng Solar Philippines. Bago umupo sa Kamara, sinabi ni Leviste na nag-divest siya sa SP New Energy Corporation na subsidiary ng Solar Philippines.
Sa public ownership report na inupload sa Philippine Stock Exchange website ngayong araw, inilahad ng SPNEC na pagmamay-ari ni Leviste ang mahigit 9.35 billion shares o 18.66% ng outstanding common stock ng kumpanya. Nauna nang sinabi ni Leviste na sasagutin niya ang mga isyong ipinupukol sa kanya sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso sa January 26. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.